Masya Allah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nakalive na muna. Bro, ikaw nagluto dito? Wala. Ngayon lang ako nakatikim ng lutong ano Kulang mo. Anak. tablak. Ano talaga yun, Ustad? Meron talaga yun. Ano mo na sa macaroni Robbie di chairman? Oh, mayroon pang macaroni dyan. Mamaya kukunin natin yan. Kainin natin yan. Partial lang to kasi inantay pa natin yung iba. Inshallah. At Yung program mag-umpisa na Ustad. after this 10 minutes mag-start na tayo. Kasi yung oras ang inabol natin Kumain kami sa bahay. Sa pag-ano. Ano yung nga kita rin? Manto na sa mami. Sabi rin. Niyak ko nga di man to Saradi. Kanya na mami sa akin. Balance no. Balance daw ngayon. Wala na sila bukuan. Masya Allah, Masya Allah. Bigyan mo si Kwan. Kumakain tayo dito ng ano. Ari. Bakit? Akit mo yan dito. Sandali. Inshallah mga kapatid, ano ba yung tawag dun sa Tagalog? Ang tambayanan nyo lang? Ang tabayanan. Ang tambayanan? Ang tambayanan nyo na lang po mamaya. After dito ng mga 10 minutes kami rito sa paghahanda. Tapos inshallah mag-start po tayo sa ating lecture tukol po sa tignan nyo na lang kung ano magiging topic natin. Yan. Masya Allah, jazakumullah khairan mga kapatid. Oo, isa ito sa mga gabi na itinakda sa atin ng Allah na magsama-sama sa hapagkainan. Di ba? Oo, Laylatul Qadr. Yan ang usapan. Bismillah. Ay na, may lay ko na tari aslam tulay na tulad ko lagi yung tuloy. Basta maranaw na mata na maulan yung maranaw man. Bismillah. Ibon ay meli na sila ila na ba? Si Layla na ba? Rabay? Ito naman kanya. Ito naman kanya yung joke. Yan yung joke na. Nawir. Kaya bahala. Isus mo. Abu Saleh. Bas Wahid. Bas Abu Saleh bas. Sah? Bro. Bigyan nyo na isa. Si Abu Saleh. O yan. Pwede na yan. Tapos itong donut. Ibigay mo itong donut. Ji bahadali Abu Saleh. Hindi. Yung isa. Sige lang. Sa kanya yan. Pero ang inisip ko Abu Saleh yung sekretary doon sa baba. Ito ba? Abu Saleh. Yan na lang yan. Kay Abu Saleh yan. Tapos ito ibigay. Ji bahada Abu Saleh ha. Abu Saleh sekretary. Alatul. Sekretary ha. Yalla. Sinasabi ko. Alam mo, ang pagkaiba natin sa pagluto ng pancit sa mga Maranao, pag ganito, maanghang na maanghang pa. Lalagyan pa ng palapa. Nakakain kayo dito dati? Maanghang? Hindi, kahit sa kasali mas na. Ha? Nakatim na rin ako sa kasali. Panghang din? Paminta lang. Alam mo, ang kulang lang sa mga Maranao, na hindi nila nilalagyan ng manghang yung kanin, yung bigas. Halos lahat lalagyan nila ng mga ulam. Yung sa umusay yung Maranao, mashallah. Meron akong dalang palapa dyan, mamaya. Yung nakakainin natin mamaya. Mashallah. Akin na, Jericho. Alam ko, nakasantingin ka na Jericho eh. Part 2 to eh. Part 2 to. Ito na yung palito na. Bahay ko na yung kinain ko. Ayaw mo eh. Jake. Gitigil na pandita sa TV din. Lahat nandyan. Mashallah bro. Wala pa akong nakitang pusit eh. Ayun no? Ibig sabihin kung may pusit pa yun, lalagyan pa yun ng pusit. Wala, hindi naka ano eh. Ang sarap ng pansit na pusit. Inshallah. Ang intention po na klase namin ngayon, after ng lecture, itong mga brothers na ito, inshallah, na pagkaisahan namin na dito kami ngayon ay mag-i-i'tikaf. Ibig sabihin, mananatili dito hanggang Fajr. Tapos meron kaming mga activities. Isa sa mga activities na yun, yung lecture natin ngayon po, pagkatapos lang ng maya-maya lang, inshallah.
Bro, sino yung nakapag-itikaf sa inyo na first timer? Sige nga. Itaas ang kamay, yung first timer na mag-itikaf. Ikaw, si Abdullah, si John, Abdul Salam. Inshallah. Abdul Aziz, ikaw nakapag-itikaf ka na dati? Pinas. Oo nga kasi kayo dati nag-ano din sa mga patay, di ba? Minsan naabutan kayo doon ng madaling araw. Check in in every digital na umuri sa Pilipinas. Alam mo, nagpunta tayo balik sila. Dito sa bayat siya mo. Abdul Aziz, what? Kaya talala ba na sa Jangan lebih puluh mana dulu di mana pada udah. Mashallah. Maraming papagkain dito mga bro. Baka kayo. Ini tira lagi na dapat sa top. Marami. May Wan Uma. Marami pa tayo. Kasi, marami tayo bro, iniisip nila, dito naman magtatagal, kasi nalate ako. Kasi ang inahabol nila, yung tahajud natin, yung ibang activities, di ba? Pupunta siya dito eh. Sa akin diyan matulog. Kilala ko na ikon. Itong dating gusto niya mag-asin. Mag-gano'n. Pangalawa. Ano, tatulog siya? Susarado na yung ano niya. Andun pa rin. Sino nag-alat? Yung ano niya. Yung makan sa palitan. Magsakya ko lang siya. Pwede rin naman kaya. Uy, mapya, Medyo matamis. At saka, alam mo, pares pala sila bro. Pares na maganda yung combination ng isang donut at saka isang pansit. Yung Sa amin Ustad, maalat at saka matamis. ang pinapartner namin dyan, yung ano, yung puto. Yung puto. Habol na Ustad. Habol si Ustad. Sila Abdul Aziz. Pupunta doon dito, Abdul Aziz. Nag-PM yun, di ba? Ano ko na yun? Sila pupunta. Yung nakalagay nila na 1 a.m. Kaya ano yun, Chef Durasi? Nakam ba si Robin na sulit dyan? Alas 12 doon sila makakarating. Sino? Sila Abdullah Sulit. Si Mario. Yung si Mario. Sa iman o natin. Salad. Salad. Oh, magkakaroon salad. Hindi yan pwede may balik sa bahay ah. Ang suot yan. Pwede, kung konti yan. Pares lang yan? Bismillah. Sabi ko, tayo kakain eh. Nagkamsa ka pa. Nagusap. Kamusta kayo kanina? Kumain kami Sino ba ng natin? iftar ustad. Binigay sa masjid. Terus mugasap ka kayo, hindi mo lang yung Ano oras ang tahajud dito sa inyo? sinusuwa ka, terus mo Alas dos. Uwi na. Mapian mo kami person ng cappuccino mo dia. Bata, ano, Tama naman. Hindi ko sa kapatid mo gina. Alam mo bro, Ganito yun, ma'am. for the first time lang ng buong buhay ko, kumain na ang donut, pancit bihon, at saka may cappuccino na malamig. Grabe no? Lahat talaga minsan nangyayari first time. Ha? Mamaya yan. 2 oras. Umaga. Walang uminom ng juice na umaga. Sujud. Tayo lang. Siguro First time din. mga 10 minutes. Bismillah. May nakatulog na nun. 10 minutes, sujud, Ustad. Oy. Ustad, sunna yun? Sunna. Ha? Yung sujud, 10 minutes. Ang tagal ba sa matagal? May matagal na ano. Hindi, matagal talaga. Ang ruko? Yung ruko matagal. Yung pajal nila. Sa tahajud, matagal. Saan yun? So, siya kay Sheikh, Sujud lang 10 minutes? oh. Matagal Ustad. Mangangalay ka dun bro. Dito sa ano? Ruko Kahit sa amin Yung ustad. ako din? 10 minutes? 2 oras nga eh. Okay lang sana yung sujud. 2 oras yung 4 na raka lang. Parang Ang problema yung high blood. May high blood, problema yun. Mga rayo. Kaya Ustad, may ano Yung sila eh. mata lalap. Pero yung imam Ustad na matanda na talaga. Hindi, ang imam yung bulag. Si ano? Yung bulag ba? Si Abdul Aziz. Ginanong ba yun eh?
Hindi niya naalaala yung oras. Walang oras sa kanya, Yung malaki na mufti? May sinasabi niyo? Iya, kenapa semua dia Abdulaziz? Kenapa? Si Abdulaziz yung bulag na yung mas Mga bata. Hindi, yung mga bata. Yung mga bata. Ay. Yung Shadira. Sipa. Ay, hindi. Sadira. Shadira si Abdulaziz. Yung... Karamihan naman pagka-Jewish na Mga ano yun, mga... sujud. Sila, Hindi, depende. di ba sila Sheikh ano yun? Mga... Pag may maraming banda, napatagalan mo. Ikaw. Ay, may rason naman ustad yung mga imam eh, kaya nga may upuan sa likod eh. Ustad sa ano sila sa Darul Ifta? Yung nakaganyan. Tulog lang. Yun lang. Ustad, Yung naman nakaupo, sila okay. Darul Ifta. Kaya niya, pero yung nakasunod. Ano na yung busog ka? Ayun, doon sa malapit Kumain ka ng marami. Magtimang bigasyon yun ang ganito di Hatimbe. Matiti sila ni Kaya normal na, Normal. nabatalumat. Normal na pigas. Ginawa na, pakalangan na nga siya doon. Ay mo pero nang tanong sa tina pa ako ano. Ay, di lang sila, walang pa kayo sa marano ustad. Sige pa. Abili yung sa wani ni Sibuto. Kaya dyan magpipigil ka na. Yan bro, paki-dyan lang yan. I-arrange lang yan na takpan para makapag-start na tayo. Bismillah. Di ba mo gano'n na sasa? Yaso may meron na subo na yati. Subo na mati. Mashallah. Pigilan ka niya, ano? Ay kaya kiliro na isiboy na panangam sa nim siya sa mati ka sa Di mo gano'n na kau tunggu tu apa kan? Ini magiging muna. Napakali ka meron sa kuha. Kami nag-asya na miyakati na giro ko. Hindi ka, nagsurong gaman. Dito ba bakit na napigaw? Pila sa mga ito napigaw sa Kaya mo. Wadang na makasok. Sa YouTube, kami sa Facebook, inano niya yung bata. Akala ko namatay. Hindi na kilala ko niya. Nakatulog pala. Sa harap. Problema na, sumusunod ko nakapurugulaw. Bayo na ko sa sasakyan eh. Hindi gagaga. Hindi gagagaw. May pinagilig na no? Sa Maka, wala kang masabi kasi talagang normal yun na pagsujud. Mga diyogi, isiga ka na dito akuan. Oo bro, sige, ikaw mag-operate ha. Yun siguro mas maganda. Ano kaya? Isog mo siya dito? Kasi ito kasi mahulog dito eh. Malambot. Isog mo lang dito kasi meron pa naman extra doon na tubig. Yan, dito mo lang siya ilagay. Patindig. Dito ka na lang, dito ka. Ayun, yan. Maganda yan. Diyan. Ito na, may pasagan niya. Kena ka ba na ng garya may na may katatudungin nga na kuha ng garya? Tuno to ba? Tissue, pia tissue. Di ganyan na lang. Tapos yung ano, naitakip mo yung cappuccino niya. Tasya nang ginakaputyo. Bismillah. Asan yung dala kong libro kanina? Tigulang naman tabay. Tigulang nagyudoy. Ano to? Suwawi din na nag-i-ataf siya libro. Di ba may dala ko kanina? Ari, so libro awi din na nag-i-a? Libro, bro. Nasaan yung libro? Nadala ko kanina. Ano nga pa manarin na? Ha? Uy, garin natin. Pwede na nabog ka. Ando? Dasi. Ano, nakatay ko rin na. Ang gano'n at ustad. Di ka man di pa kataro. Ari. Bro, wala dyan kanina yung dala ko na libro, yung tafsir. Ito, sa'yo yan. Makapal yung Mananos kasi, kami share ka da. Share Parang ka. hindi ba ako sa mga pagkain doon? Gari. Abdulaziz, pakitingin doon. Gari, sa ginanap tigun sa mga tinilasa. Mata na kaya miya suwain. La hawla wala quwwata illa billah.
Okay na yung ganyang ano. Oh, okay na to. May sound. May sound siya. Inshallah, may sound. Oh. Okay na. Bro, Yung style ka salam na tulong daw. mamalung nga siya kaya ni Bro, pakitingin dyan. Yung doon, no? Tanong na kita sita sa kampung ha. Wala din dyan? Oto ba may Hindi ko siya nilagay dyan sa... ako to. Ayari mamuda kan teruna. Ito na pala, oh, mashallah. Oh, nahulog. Sige, pakilagay mo ulit. Habaan mo yung ano, ay lapit mo yung... Hindi, oo nga, sige lang. Pero mashallah, ang tao talaga nakakalimot kahit anong gawin natin. Hindi mo... Hindi mo... Isa yan sa mga hikmah ng Allah subhanahu wa ta'ala na biyaya talaga itong makalimot tayo. Okay? Anong dala nito? Tissue. O sige bro, dahil yung oras natin, start na tayo. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma innana nas'aluka ilman nafi'an wa tawfiqan ila amalin bih. ونعوذ بك اللهم من العلم لا ينفع وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم بارك لنا في اجتماعنا هذه الليلة المباركة وأسألك يا ربنا أن تقبل قيامنا وصيامنا وأعمالنا الصالحة إنك أنت سميع مجيب دعوات يا رب العالمين نجتمع لوجهك الكريم اللهم زدنا العلم واجمعنا في الجنة الفردوس الأعلى كما نحن جمعنا هذه الليلة المباركة لوجهك الكريم يا أرحم الراحمين أما بعد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته sino yan si? Amid. Mashallah, halika na bro. Diretso ka na lang dito. Mamaya na yan. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillah, samahan nyo kami ngayon sa hating gabing ito ngayon. Mag-aalas 12 dito sa Riyadh. At alam natin, madaling araw dyan sa Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Australia, o saan lugar man sa mundo. Pagsama-samahan natin ang anumang ipagkakaloob sa atin ng Allah ng pagbigay niya ng tawfiq sa ating talakayan ngayon patungkol ito sa mga gabi na kung saan inaasam-asam ng bawat isa na malaman niya, matuklasan niya at madagdagan ang ating kaalaman patungkol dito sa sinasabing usapin sa Laylatul Qadr. Allahu Akbar. Mga kapatid sa Islam, alamin ninyo na ang Laylatul Qadr ay ipinagkaloob lang ito sa nag-iisang propeta at hindi ipinagkaloob sa karamihan o kahit sino ng mga propeta. Tanging si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinagkalooban dito sa gabing itinakda na ito na kung tawaging Laylatul Qadr. Siya lamang. At itong usapin patungkol dito sa Laylatul Qadr na 5 aya lamang ito, nagkaiba ang mga pantas. May nagsabi na ito ay bumaba sa Makkah. May mga nagsabi na ito rin naman ay bumaba sa Madina. Ibig sabihin, Surah Makkiyah o Surah Madaniyah. Nagkaiba sila doon ng kanilang mga opinyon. Yung mga nagsabi nila na ito ay surah na bumaba sa Makkah ay dahil sa kadahilanan na alaqatu hadhihi surah makablaha. Ano ang ugnayan pagkatapos ng surah na ito bago pa ito? Bago itong surah na suratu Al-Qadr ay
sumunod dito o sumunod sa kanya ay ang sinasabing Suratul Alaq na unang berso, unang surah na bumaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at bumaba ito sa Makkah. Kaya sinasabi nila, itong dalil nila na ito rin ay sumunod agad dito ang Laylatul Qadr. Kasi kung may talata na bumaba sa surah na patungkol sa Makkah, malamang ito rin ay diretso kung ano ang pinakasunod doon. Kaya sumunod itong sinasabing Laylatul Qadr, na kung saan dito ibinaba ang Quran. Yung iba naman ng mga pantas na nagsabi na hindi, ito ay naipadala sa Madina. At ang dalil nila na ito daw ay sa Madina, ay sa kadahilanan na ito ay dito ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na mag-ayuno ang mga Muslim. Alalahanin nyo, nung si Propeta Muhammad nasa Makkah, hindi pinag-utos sa kanila na mag-ayuno. Unang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, na kung saan doon na nagaganap na nagiging kumpleto ang Islam sa pagpasok ng mga mananampalataya sa Islam at yung mga ibang mga Quraysh at yung mga Hudyo at iba pang hindi naniniwala sa Islam. Dahil pagdating sa Madina, doon yung pagsimula ng pagbabago ng bawat isa sa pagsasabuhay ng Islam. At bumaba ang talatang ito o sura na kabanata ito sa Madina. Kasi sinasabi nila, ito ay Madani. Doon ito na ipadala. Dahil dito ang oras na kung saan dito sila ay pinag-utusan. Anuman sa Makkah o anuman ito ay sa Madina, hindi yun ang mahalaga. Ang mahalaga, mga kapatid, ay kung ano ang napapaloob dito sa kahalagaan ng Suratul Qadr. Okay. Ano ba ang Qadr? Palagay nyo, ano ang Qadr? Very good, tadhana, pero may sinabi dito ang mga pantas. Ala khamsati awjuh aw maani. 5 mga kahulugan o ibig sabihin na sinasabing Qadr. Walimada sumiyat al-Qadr. Anong kadahilanan na ito ay tinawag na Qadr? Sabi ng mga pantas, sumiyat Laylatul Qadr bima ana qaddarallah ay al-qadr huwa ismul masdar ma'khudatun min al-kalima yuqaddir qadran aw bima annahu fil makanin yuqaddiru Allah subhanahu wa ta'ala. Ito daw yung kumbaga itinakda na itinadhana ng Allah sa lugar o di kaya kapanahunan na magaganap na mangyayari kung ano ang kapasyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yun ang sinabi nila na Qadr. Pangalawa, sinabi ng mga iba, ito ay dahil sa ashraf wa a'zamu hadhihi layla. Batid nyo ba sa buong mundo, sa simulat sa pol na pagkalika ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa santinakpan na ito, walang gabi na itinakda na pinakamalugod, pinakasagrado, pinakamahalaga, ay gabi ng kapasyahan, ang gabi ng Laylatul Qadr. Mula ng likhain ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mundong ito. Ang Laylatul Qadr ang siyang gabi na namumukod tangi na pinakamahalaga, pinakasagrado sa mga gabi. Kasi kung pagdating sa araw, yun yung 10 araw ng Dhul-Hijjah, na kung saan nandoon ang araw ng ikasyam na sinasabing Yaumul Arafah. Yaumul Arafah, saan matatagpuan? Saan? Ika-10 ng? Arafah. Hindi yata tumalab dito yung kape ni Kuan. Saan matatagpuan ng araw ng Arafah? Sa Dhul-Hijjah. 10 araw ng Dhul-Hijjah at ito ikasyam. Yun ang pinakamahalagang araw sa buong mundo na itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil bumababa ang Allah subhanahu wa ta'ala. At nagtitipo ng lahat ng mga kamusliman sa buong mundo sa Arafah. Kaya ang Arafah ay hindi matatawag na Hajj ang Hajj mo kung hindi ka makapunta ng Arafah. Dahil kasama ito sa mga ligi.
Kung may pinakamahalagang araw, may pinakamahalagang gabi na ang gabing itinakda na ito na Laylatul Qadr. Yung ang dahilan, ashrafu hadhihi layla wa a'zamu hadhihi layla. Pangatlo, sinabi nila na qadran, kasi dito ibinaba ang unang pagbaba ng salita ng Allah sa kanyang pinakamamahal na propeta. Yuqaddir qadran bisharfihi, dahil una, ibinaba ang Quran na siyang gabay sa lahat ng sangkatauhan. Pangalawa, ipinagkaloob sa kanyang pinakamamahal sa lahat ng mga propeta na si Muhammad alayhi salatu wasalam. Pangatlo, sa kanyang pinakamamahal sa kanyang mga anghel na si Jibril alayhi salatu wasalam. Pang-apat, sagrado na pinakamahal niya ng mga lugar dito sa mundo na ang Makkah. Lahat na papaloob na dito ang sinasabing mga pinakamalugod na pinakamamahal ng Allah. Walidhalika sumiyat qadran. Wa khamsa, ang sinasabi nilang bakit? Lianna lidiqi nuzulil malaika. Dahil, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha. Waruhu fiha ish yaudu liman li Jibril alayhi salatu wasalam. Tatanazzalu alayhi al-malaika, sa gabing ito na ipinagpala ng Laylatul Qadr, bumababa ang walang bilang ng mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kalangitan dito sa kamunduhan o sa kalupaan, sa dami ng mga anghel na nagbibigay ng pagpapahabag, awa mula sa Allah, biyaya mula sa Allah. Wala silang magawa dahil pag-uutos ng Allah at gustong-gusto rin nila na bumamba dito sa sab'a samawat lidiki hadhihi layla sumiyat qadran li sababi diki haula'il malaika alladhina yanzuluna ila al-ard. Dahil sa dami ng mga anghel na bumababa dito sa sanlibutan. Mga kapatid, hindi ba ito mahalaga? Eh wallah, pinakamahalaga. Tinanong si Ibn Abbas, kailan ba ang Laylatul Qadr? Kailan ito magaganap? Sinabi niya, ang Laylatul Qadr ay kung sino ang nagsagawa, nagsabuhay, na nagmula ng 10 araw ng Laylatul Qadr hanggang sa bago umalis ang Ramadan na magpaalam. Ibig sabihin, nandoon sa ika-21 hanggat 29 na araw, bro. Kung yung mga gabing yun ay wala kang pinalipas na pagbasa ng Quran, paggawa ng kabutihan, pagpapakain sa kapwa-tao, pagdadalo sa mga katulad na ganitong pagtitipon para sa Allah sa pakikinig sa mga salita ng aralin sa Islam, ibig sabihin, wala kang ligtas na ikaw ay mapayapa na natamumo sa buhay mo na ikaw ay nadatnang ng Laylatul Qadr. Kondisyon, wala kang pinalipas na araw. Kasi bro, subhanallah, bakit, sabi ng mga pantas, bakit ngayon ay hindi natin alam kung kailan talaga yung Laylatul Qadr? Palagay niyo, bakit hindi natin alam? Ha? Anong opinion niyo? Para kasi kung may araw, yung tao siguro, yung araw na lang yung sasama. Tululahin tayo nila. Mashallah. Okay, good. Kasi kung alam natin ang Laylatul Qadr, doon lang tayo gagawa ng kabutihan. Tama? Logically. Correct yun. At yun ang sinabi ng ibang mga pantas. Dahil kung alam natin ang Laylatul Qadr is permanente sa 23 lang tayo gagawa. At yung iba, ganyan kasi ang tao eh. Ang tao, kung ano lang yung alam niya na kabutihan, doon lang siya gagawa. Kaya dahil sa habag at pagmamahal ng Allah sa pagpupursigi sa atin, dapat lang gumawa ng 10 araw ng huling araw na laging Laylatul Qadr. Dumating mang ang Laylatul Qadr o hindi dumating ang Laylatul Qadr, gumagawa ka ng kabutihan, baka matsamba mo na maging jackpot ka sa gabing ipinagpala. Laylatul Qadr. Walimada sumiya Laylatul Qadr. Mga kapatid,
batid nyo ba na noon sa kapanahunan ni Propeta Muhammad, ang Laylatul Qadr ay naganap na? Fihi khilaf bainal ulama. Ang sabi ng mga pantas, ang Laylatul Qadr na ipinagpalang gabing ito, ano ba ito? Hada khassa faqat li Muhammad alayhi salatu wasalam, thumma ba'da dhalika rufi'a aw annahu mustamir. Ito ba, sabi nila, ay para lang kay Propeta Muhammad na bumaba sa kanya, pagkatapos noon ay wala na? O ito ay patuloy na nagaganap? Dito nagkaroon ng mga khilaf ang mga ulama. Palagay nyo, saan kayo doon? Naganap na? Nawala? O tuloy-tuloy? Tuloy-tuloy? Mashallah. Idadagdag ko doon, mga kapatid, kung bakit tinawag na Laylatul Qadr, kasama doon sa pinakamamahal niyang propeta, sa pinakamamahal niyang gabi na Laylatul Qadr, at sa pinakamamahal niyang anghel na si Jibril, at pinakamamahal niya na lugar ang Makkah, at pinakamamahal din niya ng mga umma ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, sa atin ito, itong Laylatul Qadr. Hindi ipinagkaloob ito, kapatid Abdullah, sa mga ibang naunang mga previous generation. This Laylatul Qadr is especially given only to the ummah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and it was not even given to the previous generation, only to this ummah. This shows, manifested that Allah loves us. Allahumma amin, Allahumma amin, mashallah. So ang khilaf, tama ang sinabi nyo, na diretso ito, tuloy-tuloy. Pero minsan kasi, nangyari sa buhay ni Propeta Muhammad, na bumaba sa kanya ang Laylatul Qadr, at sasabihin niya sa kanyang mga tao, na ito ngayon, itong araw, Laylatul Qadr, paglabas niya ng masjid, nagsigawan ang dalawang lalaki na nag-aaway o nagtatalunan. Kaya kapatid na, dyan, bawal makipagtalo. Lalo na kung itataas mo ang boses mo. Lumabas si Propeta Muhammad, faqala kuntu an aqula wa akhbirakum mata Laylatul Qadr lianna qad unjila alayya walakin rufi'a dhalika wa dhahaba ماذا بإقاب سبب هؤلاء الذين يتكلمون أمام صوت فوق النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. Kinoreksyonan, nagalit ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga yun na wala silang respeto, na sasabihin sana ni Propeta Muhammad na ito yung gabi ng Laylatul Qadr. Paglabas niya, nagsisigawan ng dalawa, nagtatalunan sila, nagdidibate sila, ito ang ganap na Laylatul Qadr, dito magaganap siya. Napigilan si Propeta Muhammad, sasabihin sana niya, wala silang respeto kay Propeta Muhammad sa taas ng kanilang mga boses. Ang Allah subhanahu wa ta'ala sa oras na yun, pinawala niya. Sabi ni Propeta Muhammad, gusto ko sana sabihin sa inyo na itong Laylatul Qadr, ngayon nawala na. Hindi ko alam kailan magaganap. Dahil, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayo na mga mananampalataya, huwag niyong itaas ang inyong pananalita na nandyan mismo sa harap niyo si Propeta Muhammad. So nawala ang Laylatul Qadr. Hindi alam at hindi batid. Iqabu lihaula. Okay. Laylatul Qadr, mga kapatid, nakuha natin kung gaano ito kahalaga. At ibinigay lang ito sa mga uman ni Propeta Muhammad. Ngayon, ang tanong, ma sababu dhalik anna hadhihi Laylatul Qadr ma sababu nuzul? Ano ang dahilan kung bakit bumaba itong Laylatul Qadr? Di ba? Meron tayo sa Quran, meron tayong sinasabi na minsan na sababu nuzul hadil ayah, sababu nuzul hadil surah. Anong dahilan kung bakit ito bumaba? Fi aqwal bainal ulama. May sinabi dito ang mga pantas. Una, sabi nila, minsan daw si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagbabasa sa Quran. Nabatid niya at nabanggit niya yung kay Propeta Noah alayhi salatu wasalam. Na si Propeta Noah alayhi salatu wasalam ay namuhay dito sa mundo na sa pagdadakwa lang. Sa taon na siya ay nagdadakwa for 950 years only in the form of da'wah. Namangha si Propeta Muhammad, Ya Allah, aking Panginoon, si Propeta Noah, sa pagdadakwa niya 950 years, mayroon pa siyang edad, mahigit 1,000 taon. Paano ako o di kaya ang aking mga umma
ay makakakumpetensya kay Propeta Noah o yung mga nauna sa kanya o mga nauna sa akin. Patid nyo ba ang mga nauna sa atin na nabuhay dito sa mundo 400 years, 500, 300 years? Dahil sa hadith ni Propeta Muhammad, habang papalapit ang paggunaw ng mundo, bumababa na rin ang mga umrunas, yung mga edad ng mga tao umiikli. Yung mga nauna mahaba. Pero ayon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umru ummati ma bayna umri wa ila sabi'in. Wallahi mga kapatid, pasalamat ka kung ikaw ay 50 edad mo na ngayon. 60 years old ka na ngayon. Kahapon may nakita ko, sabi ng babae sa akin, kasama namin sa seminar, alhamdulillah, ako ngayon ay 63 years old. Wala pa kay arthritis. Wala pa kang arthritis, madam. Maranaw to garya, di ka bitiron yung ngaran yan. Na did na arthritis niya. Sigar na swerte ka. Si Propeta Muhammad, edad niya 63 years old, namatay na. Pero ikaw, nandito ka pa rin. Mashallah, 63 years old ka pa. Okay pa. Magaspang pa. Magaspang? Ano ba yun? Maano ka pa maglakad? Pa-sexy-sexy ka pa? O anong ginagawa mo? Wallahi mga kapatid, kung ang edad mo 50, 60 years old, samantalahin mo ang lahat ng gabi ng mga pagpursigi ng paggawa ng kabutihan. Dahil hindi mo alam kailan darating sa'yo si kamatayan. So, anong dahilan ka mo kanina? Anong sinabi ko? Anong dahilan bakit bumaba? Basa niya ano ni propeta. Tapos ang sabi ng Allah kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bumaba ang talata. Kabanata sa Quran, inna a'tainaka kal-kautsar. Ya Muhammad, inna a'tainaka kal-kautsar. Muhammad, alipin, sugo ng Allah na pinakahuli ng sugo ng Allah na pinakamamahal niya sa lahat. Huwag kang mag-aalala. Dahil kung yan ang reklamo mo, o hindi ka naman nagre-reklamo, nagkaroon ka lang ng opinion na sana ang mga umma mo, paano sila makikikumpetensya sa mga nauna, ipinagkaloob ko sa iyo ang kauthar. At sa mga umma mo, na ang kauthar, inna a'tainaka al-kauthar, al-kauthar ay bima'na kathir. Maraming mga biyaya, nakasama dyan sa mga biyaya, ang Laylatul Qadr. Na hindi namin ipinagkaloob sa iba. Dahil ano nga ba ang nandito sa Laylatul Qadr? Laylatul Qadri khairun min alfi shahr. Ang Laylatul Qadr na itinakda na gabi ay ito ay katumbas ng 1,000 buwan. Allahu Akbar, titwa panakpanggari. Sanggibua ulan-ulan. Binilang ng mga ulama ang 1,000 months is equivalent to 83 years and 4 months. La, agare, upama na makapugidid ka sa, upama Laylatul Qadri man to, na miya gamaltan, na miya kapagamalaka sa aya ini pagamalakaw na 80 agu 3 ragun, agu 4 ulan. Mas mapiapan ka khairon, kaunaan yan pan. Tignan yun bro. Unsay Ya ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gaano kamahal ng Allah ang kanyang propeta bro at ang kanyang mga taga-sunod na sunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ano, nagreklamo ka diyan? Wala kang reklamo Muhammad kasi mas mahigit na mas marami kami binigay sa iyo ng mga biyaya. Sa isang riwaya din, masababun nuzul hadil aya, nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na minsan nagbibigay siya ng mga muhadara sa kanyang mga kasamahan. Faqila hunaka fi unasun aw rajulun min bani Israel kanu fi zamanihi annahu labisa libas al-harb bi alfi shahr. Dahil daw naikwento ni Propeta Muhammad na ang mga nauna sa kapanahunan ng mga angkan ni Israel ay may isang lalaki na 1,000 buwan na siya ay nakasuot sa suot ng pakikipaglaban, pakikipagdigmaan sa Allah. So nagtaka ang mga sahaba. Ha? May ganun? Bro, nakakapagtaka. 1,000 buwan nakasuot siya ng ganun. Kasi yung mga edad nila, di ba? Kaya bumaba. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka laylatul qadr. Laylatul qadri khairun min alfi shahr. Okay, mga kapatid, kunin na natin ano ang ibig sabihin ng Laylatul Qadr. Una, sinabi natin gabi ng kapasyahan.
gabi na itinakda, gabi na sagrado, gabi na kung saan may magaganap na mangyayari na pagbabago sa ating mga tadhana. Alam niyo ba yun, bro? Yan ang dahilan. Bakit bumababa ang mga anghel? Sa pag-uutos ng Allah. Dahil gusto rin nila bumaba sa mga pag-uutos ng Allah. Lian al-malaika, la ya'asuna Allah ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'marun. Ang mga anghel ng Allah, wala silang gusto. Maliban sa kung anong pag-uutos ng Allah, gustong-gusto nilang gawin, walang reklamo. At hindi kailanman sila manunumbat o magsasabi, bakit? Hindi katulad ng tao, utusan mo, bakit? Magrereklamo pa, bakit ko yun gagawin? Bakit? May mga bakit. Yung mga anghel ng Allah, diretso. Duna su'al. Without any hesitation. Doing their best, in the best that they can do. So ngayon, sabi ng Allah, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Mamana inna, fi lugatil Arab, kayo na nag-aaral ng Arabic sa sifa, inna bima'na ish? Tagalog yan, bro. Inna bima'na ish? Harfu tawkid. Ito ay harf na kataga na tawkid na yu'akidu. O di kaya, kumbaga, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nanunumpa o nagpapakatotohanan sa kanyang sinasabi. Pero ang inna, hada ja'a biha an-nun bit-ta'zim. Inna tasdidi bin nun bima'na nunu ta'zim, na gusto ipabatid, sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala ano ang gusto niyang ipabatid na iparating sa mga kay Propeta Muhammad at sa mga tagasunod ni Propeta Muhammad. Okay, may tanong dito. Bakit hindi sinabi ng Allah na inni anzaltu, inna anzalna? Ginamit niya inna anzalna. Bakit hindi niya sinabi na inni anzalna? Di ba? Anong pagkaiba? Wala namang pagkaiba kung sama na lang eh. Kasi ibig sabihin na inna, katotohanan, ibinaba namin. Kung ang sinabi ng Allah, katotohanan, ibinaba ko. Di ba? Bakit kaya, anong pagkaiba dito? Ang sabi ng mga pantas, mga kapatid, dahil pag ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ginamit niya yung ta'zim na mas matindi na gusto niyang ipabatid, iparating ang sagrado na anong sasabihin niya, gagamitin niya yung nunu tawkid, bita'zim. Kasi sa mga ibang aya sa Quran, masasabi mo na hindi niya nagagamit ang inna, ang ginagamit niya, inni. Katulad ng, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimi salah. Siya, nagpatunay, katotohanan, ako si Allah. Walang Diyos na maliban sa akin, na dapat sambahin at itaguyod ang inyong mga pagpapatira pa bilang pagpapaalala sa akin. Pero dito ginamit niya, inna, dahil nga ang dahilan, gusto niya ipabatid ano ang gusto niyang iparating kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bita'zimi hadal khabar. Sabi niya, inna anzalnahu. Alha huna damir yaudu ila al-Quran, ila kalamillah. Inna anzalna, nahnu, hindi ibig sabihin na nahnu, kami, marami ang Diyos. La, ada li plurality. Nagagamit yan sa Quran. Alam yan natin yan, the plural of respect. Ginagamit din yan sa Quran. Hada bitadhim. Hindi ibig sabihin ang Diyos, kami, marami kami. No, ibig sabihin siya lang ang nag-iisa. At marami yan sa Quran na nagpapatunay ng Allah, ginagamit niya na kami, minsan ginagamit niya ako ang Diyos. So walang khilaf dyan, walang problema yan. Maraming mga pagpapaliwanag dyan ng mga pantas. Ngayon, ad-damiru huna al-Quran kalamullah. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Anzalnahu laylatul qadr. Ano ba itong ipinadala sa laylatul qadr? Ano? Quran. Very good. Ang tanong, kung ang Quran ay ipinadala, ito ba ay ipinadala na buong-buo? O ipinadala lang na yung laylatul qadr lang na sura? O di kaya ibang mga sura lang? Doon nagkakhilaf ang mga ulama. Ha? Anong sagot mo, bro? Per aya. Sa kanya daw per aya. Ipinadala ito sa bawat per aya. Oh, ano pang ibang sagot?
Buo start sa lawan na po. Buong buo sa Lawh al-Mahfud. Masya Allah. Oh. Isa-isa kay Propeta. Okay. Sa mga marano, tunay ang tangan nyo ron. Tari. Yamalong. Pakita mo ito bro, nakamalong siya oh. Ano, tunay ang tangan nung marano. Ato ng mga dekiniturong kukuran. Ha? Masya Allah, handang-handa mag-i-atikaf ang mga kapatid natin. Jazakallah khairan ya Sheikh Nasir. Oh, okay mga kapatid. Ang sabi nila, dito ang mga pantas, inna anzalnahu, katotohanan, ibinaba namin ang talata sa Quran, o di kaya ang Quran, sabi nila, sa Ramadan, na ibtidaan lihadil ayah. Ibig sabihin, dito nagsimula ang pagbaba ng Quran. Sa gabi na ipinagpala ng Laylatul Qadr. Yung iba naman, sabi nila, hindi. Dito na ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung pangalawang kaul. Pakinggan nito mabuti mga kapatid. Ang unang kaul ay dito nagsimula, bumaba ang talata sa Quran. Pangalawang salita, kaul thani, sabi nila hindi. Dito ay ibinaba ang Quran na buong buo mula sa Lawh al-Mahfud ila Baitil Izza fi samawatil ard, na ibinaba na buong buo ang Quran. Tapos na salita ng Allah, nandoon mula sa Baitil Izza, na mula sa Lawh al-Mahfud, na ang Lawh al-Mahfud indal arshillah, nandoon yun sa arsh ng Allah. Tanging ang Allah lamang ang nakakaalam, nakakabatid kung anong nandoon sa Lawh al-Mahfud, at kasama yung Quran, na ibinaba dito sa Baitil Izza. Pangatlo, sabi nila, ay bumaba ang Quran mula sa Lawh al-Mahfud, mula sa Baitil Izza, pero ibinaba kay Propeta Muhammad sa loob ng 23 taon. In a gradual, in a piecemeal. Ano ba yun? Pronounce. Ibig sabihin, ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapatid na dyan, ay hindi ibinaba kay Propeta Muhammad na buong-buo na, Muhammad, ayan yung Quran. Hindi katulad kay Propeta Musa, alayhi salatu wasalam, nung ibinaba ang 10 utos ng Diyos, o kung ano yung suhufi kay Musa, suhufi Ibrahim wa Musa, kay Musa yun ng Taura, bumaba sa kanya na buong-buo na isinulat ng Allah. Allahu Akbar. Nakakamanga bro, ang Allah isinulat niya ang 10 utos ng Diyos na lawha na ibinigay kay Propeta Musa. At natagap ni Propeta Musa na buong-buo. Na nandoon yung una na, huwag kang kumilala ng ibang Diyos. Nag-iisa ang Diyos na siya ang Allah. Huwag kang makianib, o ano ba yun? Yung mga 10 utos ng Diyos, huwag kang makiapid. Kasama na yan, huwag kang magnakaw, huwag kang pumatay. Tignan nyo dito, mga Kristiyano at mga Hudyo, makinig kayo. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagsabi, na mismo dyan sa mga pinapaniwalaan nyo na huwag kayo kumilala ng ibang Diyos. Bakit kayo kumikilala ng mga ibang mga Diyos na mga maitim pa, na mga yari sa mga kahoy at saka mga ano? Ay nalukol, gumising. Tulog pa ba kayo? Para malaman ninyo ang katotohanan. Tapos sasabihin nyo, hindi, nagkatawang tao lang kasi ang Diyos, o di kaya nanganak ang Diyos. Ang Diyos hindi katulad ng kahit sino. Walang kawangis. Hindi bagay, hindi tao, hindi malaika. Yun ang pagkaligaw ng mga yun dahil sa kanilang pagbibigay ng kung sinong Diyos ang kanilang kinikilala. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Hada al-Quran. Ay anna al-Quran nazalahu fi laylatil qadr. Na ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Ano ibig sabihin nun? Wa ma adraka laylatul qadr. Bismillah. Bismillah. Laylatul Qadr. Ano ba makapagpapaliwanag sa inyo? Wa ma adraka ma laylatul qadr. Matamis na may mapait. Bro, jazakallahu khairan. Kaping barako ito. Mamaya masarap ito dun sa macaroni na dala ni Kwan, ni Chairman. At saka yung donut ni Kwan. Masya Allah. Syukran ya Imran. لما سكر وبابا سكر كده بعد الفجر. ايوه انت روسات ناس ما في مشكله تمام. أنت ما سكر الباب هذا. طيب. يلا. لا دونت ما كل أنت. يلا. أوكي. ما شاء الله. هذا وش حليب ولا لا؟ لا كوفي بارد فيه كوفي بارد Special coffee. لا
وبعد انا اتصل يجي واحد اقول له ايوه اسلام ما في روضه اليوم. Eh, ما في. أخبرهم بكرة ما في اليوم. طيب. عشان مشغول. Bro, ang problema yung malilate na pupunta dito mamaya, alas 12 hanggang alauna, mag-close na yata itong... Hindi, kung nanonood ngayon yung mga brothers natin na makikisama ngayon dito sa ating I'tikaf, mamaya-maya matatapos ito, tapos i-close na yata nila yung gate dyan sa baba. Pag dumating na lang kayo dyan, mag-text kayo dito sa mga brothers natin para bababaan nila kayo, para mabuksan kayo. Kasi inshallah mga alauna, mag-start tayo ng Qiyamul Layl. Okay, so... ipagpatuloy natin bro, nasaan tayo? Wama adraka ma Laylatul Qadr. Ano ibig sabihin nun? Anong pagkaalam? Bakit yun sinabi ng Allah? Anong pagkaalam mo? Oo, sinabi na nga niya, inaanzal na fi Laylatul Qadr. Ibinaba namin ang Laylatul Qadr. Tapos bakit hindi niya sinabi diretso na ang Laylatul Qadr ay ito ay dito ibinaba ang Quran? Pero ang sinabi dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, nagpatanong siya. Istifham. Ano ang pagkaalam niyo sa Laylatul Qadr? Anong papaliwanag sa iyo? Ha? Hindi pa, anong pagpapaliwanag sa iyo? Bro, dahil gustong malaman na ipabatid sa atin ng tagapaglikha natin, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung gaano kahalaga at hindi niyo makalimutan kung ano ang patungkol dito. Minsan pag may tinatanong ka sa ato, oh, alam mo ba yung ano doon? Tapos, i-repeat mo pa sa kanya. Hindi mo ba yun alam na ito ganyan? Pag mamamangha ka, sabi mo, uy, napaka-importante kaya yun, napakahalaga kaya yung ganun. So ganun, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakinggan mo o Muhammad o mga umma ni Propeta Muhammad, ano ang nandito sa Laylatul Qadr na ipinagkaloob sa iyo ng Allah na hindi ipinagkaloob sa mga naunang mga propeta. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadri khairun min alfi shahr. Nabanggit na naman ang Laylatul Qadr na ito daw ay napakamahigit pa o matimbang pa sa mga 1,000 buwan. Mga kapatid at sa mga nakikinig, ibig sabihin po, ang Laylatul Qadr ay, pag halimbawa, Laylatul Qadr ngayon, nandito kami ngayon ng 1 oras, nandyan ka na nanonood at nakikinig sa mga aralin sa Islam, ibig sabihin, sa mga pakikinig natin, sa pag-upo natin dito na 1 oras lang, ay katumbas ito ng 83 taon at 4 na buwan ang gantimpala o ang buhay na nakuha mo dahil doon sa Laylatul Qadr na yun. Allahu Akbar. Takbir! Kung magdarasal tayo mamaya ng tahajjud o qiyamul layl, kung Laylatul Qadr ngayon, para tayong nagdasal ng 83 taon at 4 na buwan. Na isa-isa buto ka oras ari chairman na yun, tititinag ka. Kapes arthritis ka na di pa kagadam. Na Allahu Akbar. Bro, tignan niyo yan. Bakit kaya bro? Kasi mahal tayo ng Allah. Para magpursigi. Nasaan tayo kung itong mga gabing araw na gabing ito ay pinapalipas natin? At babala sa mga tao rin na gumagawa ng kasalanan sa mga gabi ng Laylatul Qadr, wallahi kasidhi-sidhi sa Allah. At napakalaking kasalanan na hindi ka magbalik loob sa Allah pero gumagawa ka ng taliwas na mga gawain na karumal-dumal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Laylatul Qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Okay, mga kapatid. Maganda yung sinabi dito ng mga pantas. Tanazzalul malaika. Walang bilang ang mga anghel ng Allah sa dami nila na bumababa sa kalupaan, sa kalangitan na ito. Dahil sa gabi na ipinagpala. Bakit? Kasi pag-uutos ng Allah. So gusto-gusto nilang gawin. At sa dami nila, bidikihi, makikita nyo ang gabi ng Laylatul Qadr, mga kapatid. May mga sinyalis na ito nga ay Laylatul Qadr. At tama yung sinabi ng kapatid natin kanina, nang hula siya,
pero ako rin siguro nanguhula din, pero naramdaman ko rin. Kahapon yata 23, di ba? 23, baka yun na nga ang Lailatul Qadr. Bakit? Ustad, ang hula ka lang, ibig sabihin hindi na kami gagawa. Hindi yun ang sinasabi ko, kasi hindi nga natin talaga alam eh. Di ba? Pati si Propeta Muhammad, nawala na yun. Kasi gusto ng Allah, lagi tayong gumawa ng Lailatul Qadr. Pero ang pangitain na nakita sa Lailatul Qadr kagabi, na umulan. Na malamig at hindi masyado mainit. Dahil ang mga sinyales ng Lailatul Qadr, una pa lang makikita daw yan sa bago paglubog ng araw. At pag lumubog na ang araw, makikita natin ang kalawakan na maliwanag, mapayapa, matiwasay, na kung titignan mo ang kalangitan, hindi mo makikita ang mga bituin sa langit at hindi rin makikita ang buwan, pero ito ay nagbibigay ng liwanag. So mali ang hinala ko kasi nakita ko yung buwan kagabi. Kaya hindi natin alam. Kasi ito sinasabi niya, ari, Peter, na mele niya ng Lailatul Qadr kagay. Ay niyan mele na si Laila. Nakita mo lang bro si Laila, hindi yung Lailatul Qadr. Saan ang pinapatanong nila, Ustad? Kasi Mashallah. ang tanong nila, ang Lailatul Qadr na nabanggit is lumalabas sa mga araw na 21. Unin mo, para mabuhay yung ano. Yung ganun mo lang. Ano? Yun yung may tanong sila na abot dun sa paglabas ng Lailatul Qadr. Kasi ang nabanggit, lumalabas siya ng 21, 23. Yan. Sige. 27. So pag dito sa atin, dito sa Middle East, paano pag lumabas dito ng 21, mas advanced tayo kaysa dun sa Pilipinas? Sige. So paano daw ang sagot doon? Diyan na naman nagsisilabasan ang gagamitan nila na sopman sa utakira na iraman pa ka burong taon. Gagamitin na naman nila yung utak nila. Paano yun? Kung Lailatul Qadr dyan, paano dito sa amin? Na hindi pa tapos na yung Lailatul Qadr. Paano yung nagkatugma? Ito yung mga salita at ito yung mga patanong na hindi dapat pag-isipan ng tao dahil hindi niya makukuha ang tunay na kasagutan. Tanging ang Allah ang nakakaalam. Kung Lailatul Qadr ngayon dito, kung Lailatul Qadr sa Australia, sa Pilipinas, sa Marantau, sa Padian, kahit saan Lailatul Qadr. Hindi mo sasabihin na baka advance sila doon, baka dito wala kami. Wala yon. Importante ang Lailatul Qadr magaganap sa bawat tupalop ng mundo, sa bawat lugar. Paano at kailan? Ang Allah ang bahala. Siya ang nakakaalam. Bakit natin papangapasukan ng mga ilmul ghaibiyah? Dito nga naliligaw yung mga taong ilmul ghaibiyah. Yung mga pinapasukan nila yung sabi nilang imposible. So wala yun. Importante, ang Lailatul Qadr, mga kapatid, magaganap ito sa kahit saan lugar, sa anong gabi at anong araw. Oo, nabanggit sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay maaari sa ika-12 ng Ramadan, ika-13 ng 23 ng Ramadan, ika-25 ng Ramadan, ika-27 ng Ramadan, o ika-29 ng Ramadan. Pero qaulur raji, ang mga pantas, may nagsabi na every 27 ng Ramadan. Kaya kung titignan din natin ang every 27 ng Ramadan, yun ang tansya na ginagawa lagi sa haram, sa Makki, na every 27 ng Ramadan, gusto nila buong-buo nabasa na ang Quran. Kompleto na nabasa ang Quran. Kasi yun ang pumunta doon, yung mga ibang mga pantas na sa every 27, magaganap ang Lailatul Qadr. Allahu alam, pero yung nga ang sabi, nababago at hindi siya permanente. Ayon sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tatanazzalu alaihimul malaika. Ang mga anghel ng Allah ay bumababa kasama ang pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga anghel na si Jibril alaihi salatu wasalam. Waruh, si Jibril alaihi salatu wasalam. Tatanazzalu alaihimul malaika. Bumababa ang mga anghel ng Allah na kasama si Jibril alaihi salatu wasalam. Bakit sila bumababa, mga kapatid? Dahil sa pag-uutos ng Allah, na kapasyahan ng Allah na magaganap na ipapasulat niya sa darating na isang taon. Allahu Akbar. Ishada. Mama'na hada. Ibig sabihin, kapatid, kung Lailatul Qadr, dapat lagi tayong magdua. Kasi sa oras na yun, ipapasulat ng Allah ang kanyang kapasyahan na naganap na, pero
ipapaganap niya uli sa maaring mabago o maaring hindi mabago, depende sa gawain, depende sa duaan ng mga tao, sa susunod na taon na mangyayari. Ano? Bikatbil ajal, wa bikatbil rizq, wa bikatbil al-muhaddathati fil mustaqbaliyah. Ipapasulat ng Allah ang magaganap sa isang taon muli, sa isang taon na mangyayari bago mag-Ramadan muli, sa isang taon, ang alin? Ang mga edad ng tao, kung madadagdagan na ba ang buhay mo, bro? O maaring hindi ka pa darating sa buwan ng Ramadan, mamamatay ka na. Isusulat. Kaya mga kapatid, samantalahin natin, maari makasama tayo na hindi na isulat na mabubuhay pa muli sa Ramadan, sa next. Hindi makaabot. Oh, hindi siya mag-abot doon. Ilan sa mga kapatiran natin? Yung kuya ko, yung kapatid ko, last year, namatay siya ng Ramadan. Sa Makkah. Ramadan. As'alullah subhanahu wa ta'ala yudkhilul jannah. Nagdasal ang mga 1 milyon ng mga tao doon mismo sa Makkah. Kasi maliit pa, kasi bro, pangarap niya yun, na doon siya mamatay sa Makkah. Sinasabi niya sa kanyang mga 10 anak, mga anak, pag lagi niyo hilingin sa Allah na, mga maliit pa yung mga anak niya, bro, sabi niyo sa Allah na pag namatay ako dito ko gusto mamatay sa Makkah. At dito ako mapagdalasan ng mga tao. Tapos yung mga anak niya, amin ya Allah, dito mamatay si Ama, ang tatay namin. Tapos nung nagsabi sila sa akin, sabi nila, Tito, hindi kasi namin alam na ganun yun eh. Kasi mga bata pa sila. Subhanallah. Tinupad ng Allah ang kanyang pangarap. Kaya sabi niya, Tito, yung isang anak niya, napakasakit sa akin kasi nagkasakit ang aming ama. Wala kami doon sa kapiling niya. Ilang buwan, 2 taon hindi namin nakita o 3 taon. Pero nagkasakit siya, wala kami dyan, isa ka sa amin. Pero malungkot yun at masakit sa amin. Pero napakasaya naman namin dahil na-realize namin na yung pangarap niya ay ipinagkaloob ng Allah sa kanya. Isang mga pangitain na husnul khatima na kinalugdan ka ng Allah ay maganda ang pagkamatay mo na namatay ka sa buwan ng Ramadan at lalo na doon ka pa namatay sa Makkah. Pero miya kasi yung biyang karugari. Manusia sa interwa dunia. Allahu Akbar. Pakasulid mo Allah sa surga siya kito. Allahumma amin. Wallahi bro. Kayo bro, tanungin yung sarili nyo. Kailan ba ako nagtanong sa sarili ko? Nung last month. Di ka nuto kataon gari. May pamigira ko sa papikiran na tiga ka na ya Allah ba ko patay. Napagningkor kaya Allah na siya ako matay sa Madina. Matan. Allahumma amin. May amin na siya kito. Ba't related? Bro, kasi nasabi ko yun nung isang buwan. Hindi ko alam. Pumasok lang sa isip ko ba? Sabi ko, ya Allah, sana kung ako ay bawian ng buhay, sana mamatay ako sa Madina. Na may ilibing ako sa Madina na kapitbahay lang ni Propeta Muhammad kasi ang namamatay sa Madina, nililibing sa Baki. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yastati minkum an yamut fil Madina falyamut. Fa innahu lahu syafa'a min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ang sino mang gusto niya na naisin niya na mamatay sa Madina ay naisin niyang mamatay at hilingin niya sa Allah na mamatay sa Madina. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mamamagitan sa mga Muslim na mamamatay sila sa Madina. Allahu Akbar, Allahumma amin. Alam niyo kung bakit ko inaitanong yun? Kasi bro, mamamatay din naman tayo, di ba? Walang tayong ligtas. O di maganda na nakapagbigay ka na mayroon kang wish, mayroon kang dream, mayroon kang hiniling na ya Allah, sana mamatay ako sa ganitong lugar, nagle-lecture ako, nag-jihad ako para sa Allah. Namatay ako na shahid. Pero ang tao, minsan pag inisip mo, sana mamatay, hindi ko inisip na mamatay ka, nakakatakot. Ano nakakatakot? Hindi mo talaga maiwasan ang kamatayan. Hindi pa siya handa. Hindi pa nakatapos yan. Wallahi sa totoo lang bro, hindi pa nakatapos yun. Yan yung mga pangarap sa mundo bro, na hindi matapos-tapos na yan. Na minsan sa mga tao, sana ay Allah wag pa ako mamatay. Kawawa yung anak ko, hindi pa nakatapos. Yung mga apo ko, sino na mag-aalaga sa kanila? Wallahi, this is a wrong interpretation of why do you live in this world. Do you think you are the one who help them? Who protect them? Who provide them for everything? Mali yun bro. Na minsan ang tao, ya Allah, wag mo muna kukunin. Wag mo sana mo ako mamatay. Dahil kawawa yung mga anak ko. Kawawa yung apo ko, kawawa yung asawa ko, kawawa. Hindi mo inisip ang sarili mo na baka ikaw ang kawawa na hindi ka tanggapin ng Allah sa paraiso? O di kaya hindi ka niya mapatawad sa ginagawa mo? Na nagsishirk ka, nagtatambal ka sa Allah, gumagawa ka ng kasalanan? Kaya ang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, kung nanghiling kayo ng kamatayan, bawal, hindi pwede. Ang hilingin niyo, ya Allah, kung ang buhay ko ay magiging malugod at maganda sa'yo,
nakalugod-lugod sa iyo, pahabain pa ang buhay ko. Pero kung ang kabutihan sa akin ay mamatay ako, dahil baka magkaroon pa ako ng maraming kasalanan at siguro mamatay ako sa bandang huli, hindi ako Muslim, at kung mabuti sa akin ngayon ang kamatayan dahil sa ikalulugod mo, kunin mo na ang buhay ko. Sino ngayon sa inyo ang handang mamatay? Itaas ang kamay. Oh, walang nagtataasan ng kamay. Langon na rin pagkalakanay. Ha? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wallahi mo. Mag-ibada muna. Wallahi bro, yan ang Muslim. Ya Allah, ang dapat nating hilingin, Ya Allah, pahabahin pa ang buhay ko sa paggawa ng kabutihan na ikalulugod mo, na bawat segundo, oras na ginagawa ko, kumakain, naliligo, nagdadawa, nagdarasal, tumutulong sa kapwa, lahat sana ito ay kalugod-lugod sa iyo dahil gusto ko na makapasok sa paraiso na maraming nagawang kabutihan. Kasi maski yung makapasok sa paraiso, kapatid na Abdul Salam, ihilingin pa niya na sana mabuhay muli ako sa mundo. Nandun na siya sa paraiso, ihilingin pa niya, sasabihin niya, sana mabuhay pa uli ako sa mundo. Una, sa riwayang hadith, na mamatay muli ako sa pakikipaglaban para sa Allah. Ang mga nababawian ng buhay, ang mga namamatay na ating mga kapatiran sa Palestine, sa Gaza, sa Iraq noon, sa Libya, o di kaya saan ito, sa Syria, ang mga nakipaglaban dyan sa Allah, kung saan man kayo sa lugar, kung totoo yan ay para sa Allah, yan ang pinakamalaki na gantimpala sa araw ng paghukom, ang paraiso ng Allah. Bro, mamamatay ka rin. O di ba mas mabuti mamatay ka para sa Allah? Na hindi ibig sabihin na mamatay ka para sa Allah, doon lang sa pakikipaglaban. Sa lahat ng anumang uri ng jihad, sa pag-aaral, pagtulong sa kapwa, kahit saan. Importante na matay ka na ikaw ay kinalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yung iba, hilingin niya, Ya Allah, sana mabuhay muli ako sa mundo. Fa'atasaddaq, para marami pa akong magawang kabutihan na magbigay ng sadaka. Ilan sa atin ngayon ang nagbibigay ng sadaka, mga kapatid? Pagbibigay ng sadaka, hinihiling nyo ng mga taong nandoon na sa paraiso na gusto pang makabalik o gumawa ng kabutihan. Dahil ayaw nila na bawat segundo, oras na ito ay nasayang na hindi nila nagawa ng kabutihan. Kaya ito tayo nagpupursigi. Ya Allah, tanggapin itong kabutihan na bawat aming inaalay sa inyo. Okay, tatanazzalu alaihimul malaika. Ha? Ano? Basahin mo, tatanazzalu. Waruhu biizni rabbihim, sa kapahintulutan at kagustuhan ng Allah, biizni rabbihim min kulli amr, sa kapahintulutan ng Allah sa magaganap na anuman na ipapasulat niya muli sa mangyayari sa bago maganap ang isang taon muli. Ibig sabihin, today, kung ngayon ay Lailatul Qadr, sa isang taon may papasulat ngayon anong magaganap. Sa isang aya sa Quran, sa Surah Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi laylatin mubarakah fiha yufraku kullu amrin hakim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinadala namin, ibinaba namin sa gabi na itinakda na mapayapang gabi, na mubarak. At dito ay ibinaba namin ang aming kapasyahan na mangyayari na magaganap sa susunod na isang taon. Sa bawat isa, ano yung magaganap? Ilan ang magiging edad niya? Mababawasan ba? O madadagdagan? O mamamatay siya na bago mag-Ramadan? O hindi siya mamamatay, makakapag-Ramadan pa siya? Pangalawa, bikatbi rizki, ipapasulat din ng Allah subhanahu wa ta'ala kung may mga darating sa kanya na biyaya. Anong mga biyaya? Kotse. Anong mga biyaya? Maari ito ay bahay. Anong mga biyaya? Maari ito ay makapag-asawa muli, makapagduwaya. Ayan. Natuwa-tuwa na naman kayo dyan, ha? Dahil, hindi mo alam, mga biyaya yan. O maari, mamatay siya, o hindi siya makapagduwaya. O maari, anong pwede mga mangyari ng mga biyaya, ipapasulat yun ng Allah. O di kaya anong mangyayari? Kung may madisgrasya na mangyari sa kanya, pero siya ay nagdua, gumawa ng kabutihan, maibubura at maaring hindi maganap. O kung hindi siya nagdua, o di kaya wala siyang ginawang kabutihan, maaring maganap yun.
Allahu a'lam. Hada huwa ma'na fi kulli amrin yakatubu Allah subhanahu wa ta'ala ala malaikati kayfa yakunu wa madha sayakun fi ajli wa rizqi wa ahdath ma yakunu fi ibadihi. Kailan ito magaganap sa lahat ng kanyang mga alipin. Anong huling aya, bro? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya, ang kapayapaan, katahimikan, kapanatagan na mapapala sino ng mga tao na sila ay nagsagawa ng Laylatul Qadr. Ang pagsimula ng Laylatul Qadr, mga kapatid, hindi lang after Maghrib. Kung Laylatul Qadr, magsisimula siya ng after Asar. At magtatapos siya ng Fajr na bago sumikat ang araw o di kaya bago mag-adhan na tapos na yung Fajr. Anong dalil? Ang dalil sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dumarating ang mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala, malaikatul layl, mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala sa gabi na kung saan kanyang ipinasulat sa gabi ng after asar. After asar yun. Magaganap yun, bro. Hanggang kinaumagahan ng gabi. Kaya, ang mga malaika din na sa nahar, sa umaga, ay ang mga malaika na ipinapasulat nila sa oras na kung saan ito ay sa Fajr magsisimula bago mag-asar. So, ibig sabihin, may mga duty ng mga anghel ng gabi at may mga duty ng mga anghel doon sa umaga. Masya Allah. Nakarelate ka, bro, dahil ikaw ay nasa hospital. Night shift at saka day shift or morning shift. So, ibig sabihin, mayroon. Kaya minsan, tinanong ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga anghel, kaifa taraktum ibadi? Paano nyo iniwan ang aking mga alipin? May magsasabi na, ya Allah, iniwan namin sila na sila ay nagdarasal, pumunta sa masjid. Kaya sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, man salla bardaini dakhalal jannah. Ang sinumang magdasal ng dalawa na mga palamig o mga importante na mahalagang mga gabing araw sa pagdarasal, ang asar at saka fajr, papasok siya sa paraiso. At ganun din, ang mga anghel sa kinaumagahan ng after fajr, sasabihin ng Allah, paano nyo iniwan ang aking mga alipin? Anong ginagawa nila? Ya Allah, tulog sila na fajr na tinatawag ang aadan na tulog na tulog. Ya Allah, patawad kung sino ang natutulog sa amin. Hindi masama sa lista. As-salatu khairun minan naum. Ang salah, wallahi bro, subhanallah, samantahilahin natin ang mga gabing ito. Alam niyo kung bakit? Kasi kung saan minsan dito nawawala yung oportunidad natin sa paggawa ng kabutihan. Kasi minsan nawawala ng resistensya ang tao o tinatamad na rin. Minsan ginagawa niya, nakapag-pray naman ako ng tarawih. Kung Laylatul Qadr, okay na yun. Nakapag-pray na ako kasi nasabi din sa hadith ni Propeta Muhammad na after ng pray ka ng tarawih hanggang sa tahajjud, umalis na yung imam, tapos naisulat na ako ay nakapag-pray ng kumpleto ng gabi. Tapos natulog na siya, binaliwanan niya, wala sa niyan niya, nagigising siya ng Fajr, tinulugan niya ang wajib na ipinagpalit ang wajib sa sunnah. A'udhu billah. Tignan niyo yun. Ipinagpalit mo ang wajib doon sa sunnah na mas mahalaga ang sinasabing Fajr kaysa sa sunnah. Ilang mga tao na ganun ang nagiging pabaya sila. Dahil pinapauna nila ang sunnah kaysa sa wajib. So dito mga kapatid sa Laylatul Qadr na pinakamahalaga sa buhay ng isang Muslim, ano yung mga kaaya-aya na dapat gawin? Dahil bago mag-Fajr, ang sabi ng mga anghel, sabi ng mga pantas, after Asar, bago mag-umaga, magsisimula doon ang Laylatul Qadr sa lahat ng anumang mabuting ginawa mo. Bro, ikaw na nagdala dito ng pansit bihon, ito nagdala siya dito ng macaroni. Ako nagdala ako ng kuning. Mashallah. Inshallah, kung ito'y tanggapin ng Allah sa atin, para tayong gumawa ng pagpapakain sa kapwa-tao sa loob ng 83 years and 4 months. Allahumma amin. So, nakakompetensya na tayo sa mga nauna. Kasi mga kapatid, hindi man ang kailangan na mahaba at marami. Yan ang Islam.
We don't need the quantity of the good deeds. What we need is the quality of the good deeds. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وليس من منكم أكثر عملا. Siya ang Allah subhanahu wa ta'ala na nilikha at binuhay niya kayo, na siya muli ang magbubuhay sa inyo, na kayo ay susubukan niya dito sa mundo kung sino sa inyo ang may mga pinakamainam at pinakamabuting paggawa ng kabutihan na pagsamba sa Allah. Marami nagdarasal, maraming ginagawang sadaka, kabutihan, marami lang. Pero ang titignan ng Allah kung sino yung pinakatotoo. Ang dami nyo nga magkakapatid, pero hindi kayo nagtutulungan. Anong silbi ng dami ng inyong pagkakapatiran kung hindi kayo nagtutulungan? Sana isa na lang o dalawa na lang ang magkapatid na tunay na nagtutulungan, nagmamahal sa kanilang mga magulang. Ilang magulang na sinabi niya na sana wala akong anak. Sana isa, dalawa lang ang aking anak na totoo. 20 ang aking mga anak pero walang kwenta. Wala silang pagmamahal, wala silang respeto. Na-hospital ako, ano man nangyayari, wala man nakakarating sa akin. Anong silbi ng karamihan kung ito rin naman ay hindi napapakinabangan? Anong silbi ng paggawa ng kabutihan kung ito ay hindi ikhlas na maski gaano karami? Maski isa lang pero ikhlas. Anong silbi ng pagbibigay ng sadaka ng isang libong real, 100,000 real, kung ito ay hindi ikhlas? Ang dami nun, Ustad, wala na, hindi ikhlas eh. Okay lang yung 1 real, 5 reals, pero ikhlas na totoong galing sa puso mo. Ya Allah, sana mayroon pa akong pera para pagbigyan itong mahirap. Ipapasulat yun ng Allah at tatanggapin ang mabuting gawain mo. Bakit? Dahil li'annaka anta mukhlis fi niyatika fi qalbik. Ganun kahalaga mga kapatid ang paggawa ng kabutihan ng paghuhusay na para sa Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Sabi nga nila, good deeds, hindi yung ang pagbabasihan ay kung sino yung marami. Kung sino yung may pinakamainam na pinakamabuti ang kanyang gawain. Allahu Akbar. So dito, nagtatapos ang tungkol sa Lailatul Qadr. Na mula sa asar hanggang mag-fajr. Paramihin. Ano mga dapat gawin dyan, Ustad? O sige nga. Anong mga dapat gawin? Very good, Qiraatul Quran. Kaya ito, mamaya, after ng ano natin, mayroon tayong activities na tayo ang gagawin natin. Magkakaroon tayo ng mga 1 oras na kukunin ko lahat ng cellphone ninyo. Ilalagay ko dito, walang hahawak. 1 oras penalty, walang hahawak. Walang silbi na mag-take off tayo dito na naka-cellphone ka rin. Ha? Okay? Pinagkakasunduan ba ito, mga kapatid? Abdullah, kaya ngayon mag-text ka na sa misis mo, huwag ka na magtawag ngayon kasi mag-take off kami. Ilalagay natin dito yung mga cellphone natin, 1 oras walang galaw dahil magbabasa tayo ng Quran. Samantalahin natin mga kapatid, ang mga gabing ipinagpala na pag ito'y dumating sa atin, maaaring hindi na ito darating pa muli. At marahil hindi na tayo aabutan muli sa susunod na 1 taon ng Lailatul Qadr. Pagbabasa ng Quran, ano pa? Qiyamul Lail. Magbabasa tayo mamaya. Ito, si Ustad Abu Hanan. Siya ang magbabasa natin, maglilid ng imam. Maganda ang boses niya. Gusto ko ang boses niya, pinapakinggan natin. Para mabago-bago. Tapos, ano pa? Ang dhikr. Yung 1 oras na yun, ang mga cellphone natin nandito, mag-dhikr ang bawat isa. Ayaw ko na may nakikita na pupunta doon na, bro, ano yung bago? Naging marites ka pa ngayon, bro. Pumunta ka ba dito para magmarites? Ano yung bago? Wala. Kaliwali muna yan. Mga kapatid, si Propeta sallallahu alaihi wasallam sumya limada i'tikaf li'annahu taraka dunyahu. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam itinatalaga niya na tuwing 10 huling mga araw ng Ramadan, iniiwan niya ang lahat ng kamunduhan. Hatta warada fil hadith annahu shadda mi'azara wa ayqada ahla wa ahya layla. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay kinaya na ginagamit niya na inihigpitan niya ang kanyang sinturon. Ang ibig sabihin dun, al-kinaya na sabi ng mga pantas, inihigpitan niya ang mga sinturon. Ibig sabihin sa mga gabing mga araw ng 10 huling araw ng Ramadan, umiiwas muna siya makipagtalik sa kanyang mga asawa. Dahil sa pagsamba para sa Allah. At inaalay niya papunta sa masjid. Iniiwan ang kamunduhan. Bakit mga kapatid? Sa buong taon, lahat mundo ang ginagawa natin. Pamilya, trabaho, oras. Ngayon,
oras muna para mag-i-atikaf. Kaya nga iiwan natin dito yung mga cellphone natin, hindi hawakan yan. Kahit pa paano at least na ano natin yung sarili natin. At si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ginigising niya ang kanyang mga pamilya sa gabing ito, sa gabing. Walang matutulog. Ito yung totoong walang tulugan. Kung pwede na walang tulugan, ipagpalit natin ang gabi sa umaga, gawin siya sa Laylatul Qadr o gawin siya sa loob ng 10 araw ng Laylatul Qadr. Wallahi, kung pinayagan lang ako ng bossing ko na nag-file ako ng bakasyon, itong 10 days na ito ialay ko para sa Allah. Wala akong magawa. Hindi ako napayagan. Ang karamihan sa mga Arabo, ang karamihan sa mga Muslim, 10 huling ng araw ng Ramadan, tignan niyo ang nangyayari dyan sa Makkah, sa Madina. Sa higit ng mga tao. Ang mga nag-umra na galing sa Pilipinas, more than 200,000-300,000 bawat isa nagagastos nila dahil sa pagmamahal sa Allah, dahil sa pagmamahal sa paraiso, dahil sa Laylatul Qadr na inaasam-asam ng bawat isa. Dahil bro, ano ang kapalit ng Laylatul Qadr? Anong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man qama Laylatul Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sabi ng mga pantas, dalawa ang makukuha natin na gantimpala rito, ang paraiso ng Allah. Sino man ang itaguyod niya gabi ng Laylatul Qadr, gumawa ng kabutihan para sa Allah subhanahu wa ta'ala, pag-aasam-asam sa kabutihan sa Allah subhanahu wa ta'ala, pinatawad siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang mga kasalanan at ang gantimpala nito ay paraiso. Kaya sinabi ko, miya ka tumang anugari. Ada ka no pakaturugi man to sa wala. Mata nga. Ibig sabihin bro, mapalad tayo ngayon na iniwan natin ang ating mga may bahay. Okay lang sa inyo kasi yung mga asawa nyo nasa Pilipinas ngayon. Yung may mga asawa na nandito, ako pala, si Mrs. nasa bakasyon, alhamdulillah. Kasama rin ako ngayon na kasama ninyo ngayon. We are on the same boat. Ito yung may mga asawa. Iniwan nila, yung mga anak nila. Ay ba, Allahu Akbar. So, ibig sabihin bro, dito talaga, kung walang tulugan, dapat kailan mangyari sa Laylatul Qadr. Kasi, walang bilang ang gantimpala na makukuha mo. At ang gantimpala nito ay ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano pang dapat paramin dito? Ang dua. Panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bro, kanina, nung nagda-drive ako papunta rito, nung after asar yata yun, galing pa sa opisina. Hindi, kanina lang, nung nakikinig ako dun sa Tarawih, sa Makkah, tinamaan yung puso ko ba? Na parang mapaiyak-iyak dun sa maganda yung boses ng Imam sa harang. Sabi ko, Ya Allah, ang mga kamusliman sa Makkah ngayon na nagdarasal ng Tarawih, iniwan ang kanilang mga bahay, pera, kabuhayan sa bawat lupalop ng mundo, pumunta lang dyan para sa Allah, para lang sa'yo. Nagdarasal. Kami na nandito, na nagtatrabaho, mapayapa, nandito kami sa Saudi Arabia. Tahimik ang aming lugar. Paano na lang ang aming mga kapatiran sa Gaza at sa Palestine? Tayo natatamo natin ang katahimikan, katiwasayan, pero sila paano? Yung mga bata umiiyak, wala silang makain. Mga bata matanda kung paano sila paslangin ni Netanyahu at ang mga Israelita. Wallahi bro, mapalad tayo. Magpasalamat tayo sa Allah at hindi natin nararanasan. Wala sa kalingkingan ng hirap kung anumang problema na mayroon tayo sa hirap ng ating mga kapatiran sa Palestine. Tapos minsan sige pa tayo nagrereklamo. Pero bro, sa bandang huli, sa kabilang dako, naiisip ko kasi, kapasyahan at kagustuhan niya ng Allah na magaganap yan. Dahil kung magtiis ang mga taong ito sa matinding mga pinagdadaanan nila, sa pagpaslang sa kanila, gutom, bahay, masjid, madrasa, nagkakasakit, minsan isang bata, babae, bata, matanda, isinusugod doon sa hospital. Minsan, sino ng doktor? Ilan lang ang mga doktor? Minsan doon na mismo sa daan kung paano nila. Mga kapatid, ano nga ba ang hirap sa mundo kumpara sa paraiso ng Allah? Kaya ang Muslim, kung sino mang nahihirapan, insyaAllah magtiis para sa Allah dahil ang gantimpala ng Allah ay sa araw ng paghukom. At yung mga tao na sila yung mapaniil, pasaway dito sa mundo kung paano magtanggal ng karapatan ng kahit sino man sa mga kumuslim, pagbabayaran nila yan.
Dito pa lang sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Maari dito sa mundo, hindi nila maranasan. Pero mas matindi ang paghihiganti o kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na kalaban ng Islam at nagpapahirap sa mga kamusliman. Magsabar lang kayo, mga kapatiran naming mga Muslim. Sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabi ni Propeta Muhammad sa pamilya ni Yasir, o Yasir, magtimpi kayo, magsabar kayo, dahil yan ang nangyayari sa inyo ngayon na harap-harapan, sukdulan kung paano kayo parusa ng mga Quraysh, nang matay ang asawa mo na si Hind, na karumal-dumal ang pagkapaslang sa kanya, si Ammar at pati si Yasir, ang gantimpala sa inyo ng Allah ay ang kanyang paraiso. Allahumma amin. Yan ang hangad natin mga kapatid sa Islam. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Dagdagan nawa ng Allah ang ating pananampalataya sa mga gabing ito at nadagdagan ang ating kaalaman sa gabing ito at tanggapin ang ating mga mabubuting gawain mula ngayon, kahapon hanggang sa bago magtapos ang Ramadan na paggawa ng kabutihan at kalugdan tayo ng Allah. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break muna tayo. Snack ng konti, 30 minutes bago tayo magdasal. Yalla, bismillah. Kain muna, bro. Masya Allah. Oh, narinig. Akala ko na tapos na yan. Sige, bro. Meron tayong 30 minutes para i-break natin, ha?